Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Attorney Aida. At ako naman si Konsehal Len Pineda na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Noong Hunyo 30, 2010, nanumpa sa inyong harapan sina Mayor Christian Natividad, Vice Mayor Gilbert Gatchalian at ang mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Doon din inilahad ni Mayor Christian ang kanyang mga prioridad. Kasama ako doon, Attorney. Ngayon, matapos ang 394 days, ano na kaya nangyari? Pangakong napako o pangakong natupad? Makikita natin yan sa susunod na video ng kanilang mga nagawa. Noong nangangampanya pa lamang sina Mayor Christian, ginamit nila ang campaign slogan na OK. Ang O ay para sa obligasyon sa kalusugan. Ang K ay para sa kabuhayan at kapaligiran. Ang E ay para sa edukasyon. At ang Y ay para sa yaman ng bayan, iingatan. Ano yung hindi natin pwedeng paghintayin? Ang hindi natin pwedeng paghintayin ay yung mga kababayan po natin mayroong karamdaman, mayroong sakit. Kailangan natin ng serbisyo sa kalusugan. 6 ang rural health units ng lungsod sa mga strategic na lugar para mapaglingkuran ang tinatayang 240,000 mamamayan. Pinasinayaan noong July 7, 2011 ang RHU-6 sa Barangay Bangkal. Ito ang pinakabago sa mga RHU sa lungsod at maglilingkod sa higit na 20,000 mamamayan ng mga barangay ng Niyugan, Taal at Bangkal. Maganda ang naging feedback ng mga tao sa bagong pasilidad. Kami po yung nagpapasalamat at binigyan po kami ng pagkakataon na makasali at makasalo dito sa RHU ng Bangkal. Isinaayos at pinaganda rin ng pamahalaang panglungsod ang 4 na barangay health centers. Isa pa ang kasalukuyang ipinapagawa at isa rin ang pinaplanong gawin sa barangay San Vicente. Sa tala ng panlungsod na tanggapan sa kalusugan, may 370 ang naoperahan sa katarata sa Cardinal Santos Hospital at 148 naman ang nabigyan ng salamin ng panlunsod na tanggapan ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. 20,410 ina ang nabigyan ng sari-saring paglilingkod upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at ng sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Pinagtuunan din ng pansin ang pagbibigay ng iba't ibang bakuna sa 43,371 bata. Sa datos ng tanggapan ng nutrisyon, noong 2010, 1,211 bata na may edad 0 hanggang 5 taon ang malnourished. Kung kaya't, pinalakas ang kakayahan ng mga nutrition scholars at nagkaroon ng pagsasanay kung papaano mababawasan ang mga malnourished. Ang iba pang suportang pangkalusugan ay ang pamimigay ng PhilHealth cards, paghahatid ng ambulansya sa mga may sakit, libreng pagpapaopera sa mga mata, pagbibigay ng salamin sa mga mata, tutok na gamutan sa mga may tuberculosis, at ang pagsasagawa sa Dengue Prevention and Control Program. Ang Rural Health Unit 2 naman ay nag-ooperate ng kauna-unahang government-owned fitness center sa Bulacan at naghahandog ng siyentipikong pag-eehersisyo sa mga may diabetes, may edad at mga taong gustong lumakas at lumusog ang kanilang pangangatawan. Kamakailan ay naglunsad din ang RHU ng programa para sa mga batang sobra ang timbang. Ang tanggapan ng panlunsod na inhinyero ay sumusuporta sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtatayo, paglilipat at pagkukumpuni ng mga posong mapagkukunan ng malilinis na maiinom na tubig ng mga mamamayan. Maging sa programang Bayanihan sa Barangay, hinahanap nila Mayor ang may sakit at personal silang dinadalaw sa kani-kanilang mga bahay, kasama ang doktor, barangay council at mga kawani ng pamahalaang panglunsod. Maging ang mga isla ay nararating ng paglilingkod, gaya ng libreng pagpapabunot ng ngipin na 2 beses idinaraos sa barangay ng Pamarawan ng dentista ng Rural Health Unit 4. Ang natulungan para sa libreng laboratory examinations ay 2,413.
Higit 24,000 may sakit na ang naipagamot ng libre. Alam ko na, tatanungin mo ko kung okay ano. Oo nga, attorney. Ano sa palagay mo? Siyempre, ox na ox. Attorney, dadako naman tayo sa case. Isa sa pagbabagong hinangad ni Mayor Christian ay ang paunlari ng kabuhayan ng mga malulenyo. Kung kaya, sa kanyang administrasyon, pagtutuunan ng iba yung pansin ng pagpapaunlad ng industriya ng turismo. Ang katangi-tangi sa lungsod ng Malolos ay ang ating kultura at kasaysayan. Ito ang ating pang-akit sa turista. Sa unang taon ng Administrasyong Natividad, inuna ng tanggapan ng turismo, kultura, kabataan at esports ang pagpukaw sa kamalayan at pagtuturo sa mga mamamayan ng ating kasaysayan at kultura sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan gaya ng sayaw, dula sa lansangan, balagtasan, parada, workshops at pagdaraos ng malalaking selebrasyon gaya ng Araw ng Republika. Sa tala ng tanggapan, halos 34,000 ang nakiisa at nanood ng mga palabas at gawain ng tanggapan. At may halos 1,300 na artista o performers ang sumama at sumuporta sa mga gawain. Ang susunod na pagtutuunan ng pansin ay ang river tourism o ang pagsasaayo sa ating mga ilog na maging atraksyon sa turista.